GMRC 4, Quarter 1, Week 5, Aralin 4, Pagkilala sa Sariling Pananampalataya. Hi kids! This is Teacher May, your teacher for today. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for the latest videos. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Magbigay ng 5 pangunahing karapatan ng bawat batang Pilipino. Gamit ang estratehiyang Think, Pair, Share, gawin ang sumusunod. Piliin ang katabi sa kanan bilang kapareha. Pagmasdan at pag-aralang mabuti ang mga larawan sa kaugnay na paksa isa. Sagutin ang mga tanong tungkol sa mga ipinakitang larawan. Isalang-alang ang aktibong pakikinig at ang paggalang sa nagsasalita. Ano ang unang bagay na naiisip ninyo habang pinagmamasdan ang mga larawan? Ano kaya ang layunin ng mga tao sa larawan? Ang ginagawa ng isang tao ay galing sa kanyang paniniwala. Sa ginagawa nila, makikita natin na ang mga tao sa larawan ay naniniwala na may Diyos. Hindi lamang sila naniniwala, ang kanilang paniniwala ay isinasabuhay nila. Sila ay nananampalataya, kaya nagdadasal sila. May ibang tao na naniniwala na may Diyos, ngunit hindi sila nananampalataya sa Diyos. Sa sariling gawa sila nananampalataya, kaya hindi sila naglalaan ng panahon sa pagdarasal. Ika nga, kahit ang mga masasamang tao ay naniniwala sa Diyos. Sa aralin natin, matutukoy natin ang ilan sa ating pinaniniwalaan. Maunawaan rin natin ang kaibahan ng paniniwala sa pananampalataya at matututuhan natin ang mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Ang aking paniniwala at pananampalataya. Piliin sa ibaba ang mga larawan na nagpapakita ng iyong paniniwala. Gumawa ng sanaysay ukol sa mga larawang napili mo. Halimbawa, ang 5 larawan ay nagpapakita ng aming bahay-sambahan. Ang Islam at Kristyanismo ay 2 malalaking relihiyon sa Pilipinas. Ang mga tagasunod ng Islam ay tinatawag na Muslim. Ang mga Kristiyano naman ay sumusunod sa buhay at turo ni Jesus. Ang sumusunod ay mga paniniwala at turo ng Islam at Kristyanismo. Paniniwala. Sa Islam, ang mga Muslim ay naniniwala sa isang Diyos na tinatawag na Allah at si Propeta Muhammad ay kanyang sugo. Ang mga Kristiyano naman ay naniniwala sa Diyos na ipinahayag o ipinakilala ni Jesus sa kanyang turo at buhay. Banal na aklat. Ang Biblia ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Ang buhay at turo ni Jesus ang modelong sinusundan ng mga Kristiyano. Samantala, ang Quran naman ang pinagbabantayan ng mga turo sa Islam at ang buhay at turo ni Muhammad ang sinusunod.
Ang pinakamahalagang aral. Ang pangunahing turo sa Kristiyano ay ang pagmamahal sa Diyos at kapwa, pagpapatawad at ang pagsunod sa mga aral ni Jesucristo. Sa Islam, ang 5 pangunahing turo o 5 pillars of Islam ay ang pagsagawa at pagpapahayag o confession o shahada, panalangin, sala, pag-aayuno o fasting, son, pagbigay ng abuloy, zakat, at ang paglakbay patungo ng Mecca sa abot ng makakaya o Hajj. Ang bahay-sambahan. Ang mga Muslim ay nagsasamba sa mosque at ang mga Kristiyano naman ay sa simbahan. Sa kabila ng pagkakaiba, maaaring magkaroon ng respeto at maayos na ugnayan ng mga Muslim at Kristiyano at sa iba pang relihiyon at paniniwala. Ang pagbibigay halaga sa mabuting ugnayan ay kinakailangan para sa pakikipagkapwa-tao. Bago natin simulan ang ating aralin, magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Ang aking paniniwala. Batay sa ating pagtatalakay, puna ng mga puwang ugnay sa iyong paniniwala. Ang pananalig o pananampalataya ay iba sa paniniwala. Ang paniniwala ay turo o aral na pinaniniwalaan. Ang pananampalataya naman ay ugaling taglay ng tao na nagpapatibay ng kanyang ugnayan sa Diyos. Pagsasabuhay ng pinaniniwalaan ay nagiging kaugalian. Ano man ang kinabibilangang pananampalataya, ang mananampalataya na taimtim ang pagtitiwala ay sumusunod sa mga tagubilin at aral sa kanilang paniniwala. Ang taong may sampalataya ay buong pusong sumusunod at nagiging kaaya-aya ang mga gawi. Ano man ang kinabibilangang paniniwala, ang mahalaga ay ang pagsasabuhay at pagsunod sa mga mabubuting aral. Kaya nagagabayan tungo sa mabuting buhay at pakikitungo sa iba. Nakakatulong ang pananampalataya sa pag-iwas sa hindi magandang gawain. Kung ang pag-iisip ng isang tao ay puno ng mabubuting turo at sinisikap niya itong isabuhay, mahuhubog ang kanyang buhay ayon sa mabubuting aral ng kanyang pinaniniwalaan. Kahit sa kahirapan, ang nagsasampalataya ay may kaagapay sa lahat ng oras. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Mapagpasalamat at mapagmahal ito dahil damdamang puno ng mga magagandang aral ang puso at isipan. Nagtitiwala ito na makakamit ang adhikain sa buhay. Ang tunay na mananampalataya ay may pag-asa at lakas sa pagharap sa hamon ng buhay. Patuloy itong kumakayod at kumakatok dahil alam niyang bubukas ang pinto. Sagutin ang sumusunod. Paniniwala ba o pananampalataya ba ito? Tukuyin kung paniniwala o pananampalataya ang tukoy ng mga sanaysay. Mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Kung tutuusin, lahat ng paniniwala ay may magagandang aral. Ngunit kung hindi ito pahahalagahan, mananatili itong aral lamang. Hindi ito magkakaroon ng magandang epekto sa buhay. Ang pagpapahalaga sa pananampalataya ay nakikita sa gawa.
Ang sumusunod ay mga nagpapakita ng pagpapalaga sa mga magagandang aral na ating pinaniniwalaan. Panalangin. Ang iba ay nananalangin ng tahimik sa kanilang silid. May iba namang pumupunta sa simbahan para magdasal at magsindi ng kandila. Para naman sa iba pa, ang pananalangin ay naaayon sa nakasanayan ng ritual sa pagdarasal. Ang saloobin, mga hinaing at kabigatan ng isang tao ay pinapaabot sa Diyos. Humihingi ang nananalangin ng lakas, tulong o dunong sa pagpapasya. Ang dalangin ay nag-uugnay sa ating sa Diyos. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng panalangin tayo ay nakikipag-usap at nakakaharap ang Diyos. Ang dalangin ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga kabigatan at problema. Ang biyaya ng Panginoon ay nagpapaabot sa atin sa pamamagitan ng Kanyang presensya. Ang mga panalangin ay nagbibigay ng liwanag at patnubay sa mga hamon ng buhay na nagpapalakas ng espiritual na paglalakbay ng isang tao. Ang nakalulugod ay ang kagandahang loob na bunga ng magagandang pakikipag-ugnay sa Diyos sa dalangin. Ganito rin ang epekto ng pagsamba kung saan may aral na natututuhan sa kinabibilangang pananampalataya. Bunga nito, karamihan ay matulungin at may pag-unawa sa kapwa. Pagsamba. Ang pagsamba ay nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa puso ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili sa Diyos at sa pamamagitan ng panalangin, pag-awit at pagsasagawa ng mga serbisyo, nararamdaman ng mga mananampalataya ang presensya at pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan at kapayapaan sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Ang regular na pagsamba ay nagbibigay ng lakas at gabay sa mga mananampalataya sa kanilang mga desisyon at pagkilos sa buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos, natututuhan ng mga mananampalataya na magtiwala at sumunod sa kanyang mga utos. Ang pagsamba ay nagbubunga ng pagbabago sa mga ugali at pag-uugali ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng regular na pakikisama sa mga kapwa mananampalataya at pag-aaral ng mga aral ng Diyos, natututuhan ng mga tao na maging mas mabuti at maawain sa iba. Ang pagmamahal at paglilingkod sa kapwa ay nagiging bahagi ng kanilang buhay na nagbubunga ng pagkakaisa at pagunlad sa kanilang komunidad. Sa kabuuan, ang pagsamba sa tunay na Diyos ay nagbibigay ng kaganapan at kahulugan sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ay naglalayo sa kanila mula sa kawalan at nagbibigay ng patnubay at layunin sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, natatamasa ng mga tao ang kagandahan at biyaya ng espiritual na buhay na hatid ng kanilang ugnayan sa Diyos. Ang pagsamba ay nagdadala sa atin ng kagandahang loob sa Diyos. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay nagbibigay ng kaalaman at unawa sa mga aral ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbasa at pag-unawa sa mga salita ng Diyos, natututuhan ng isang tao ang mga prinsipyo at mga utos ng Diyos na magtuturo sa kanya kung paano mamuhay ng maayos at makadiyos. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay nagpapalakas ng pananampalataya at nagbibigay ng gabay sa pang-araw-araw na buhay. Pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay isang mahalagang aspekto ng buhay na nagbibigay daan patungo sa tunay na kaligayahan at pagpapala. Sa bawat utos na ibinigay ng Diyos, mayroong layunin at kabutihan na naidudulot sa atin.
kahit na minsan ay hindi ito agad nauunawaan. Sa pamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos ay naipapakita ang ating paggalang at pag-ibig sa Kanya. Kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos, ipinapahayag natin ang ating pagtanggap sa Kanyang otoridad at pagkilala sa Kanyang karunungan. Sa pamagitan nito, lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos at lumalawak ang ating pag-unawa sa Kanya bilang ating mapagmahal na Ama. Higit sa lahat, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan at kaligayahan sa ating puso. Kadalasan, ang utos ng Diyos ay nag-uugnay sa ating pakikipagkapwa. Sa pagkilos natin ayon sa Kanyang mga tuntunin, natatamo natin ang tunay na kalayaan mula sa kaguluhan ng mundo at mula sa kasalanan. Ang pagtugon natin sa Kanyang pag-ibig at biyaya ay nagbubunga ng kapayapaan at kagalakan na hindi matutumbasan ng anumang kayamanan o karangyaan sa mundo. Kasama ang inyong katabi, kayo ay gagawa ng isang tagubilin o pangaral para sa inyong kaklase ugnay sa aralin. Gawin itong madaling maaalala, nagbibigay inspirasyon at mapanghikayat ng mabuting adhikain. Halimbawa, huwag kalimutan ang dasal at pagsamo sapagkat sa panalangin ang lakas at tiyaga ay mapapasa iyo. Tagumpay ay makakamit mo.